Kaibigan, ako si The Great Unknown from the Highest Civilization Codex. Magandang panahon sa'yo, may nais lang ako ibahagi sa'yo. Ito ay tungkol sa korupsyon na nagaganap sa gobyerno. Alam mo ba na simple lang ang manipulation ng monopoly? Ang sistemang ito ay isa sa mga pinakamabisang ginagamit ng gobyerno ng bawat bansa. Dahil involved dito ang kapital, na sobrang daming kapitalista ang tumataya at nag-i-invest sa bawat proyekto na papasok sa isang agenda na pangsyudad, kaunlaran at kalakaran. Marami ang yumaman dahil sa laro na ito o ang mind game manipulation. At madami din ang nasira dito dahil sa corruption of time, places, at money, at sobrang dami pang ibang dahilan. May mga nasisilaw dahil di naintindihan ang sistema ng tamang paghawak sa oras at manipulasyon sa tao, at mga proyekto. Maraming project ang bumagsak dahil di marunong ang humawak ng pera at kinurap na lang ito para sa sarili niyang kagustuhan. Ang Monopoly Mind Game Manipulation ay madalas gamitin sa highest table ng Matrix, na kung saan sakop ito ng One World Government. At bawat sekta na kinakabilangan nito ay puro kapitalista. Mas mahilig sila mag-alaga ng mga kriminal dahil nagiging defense mechanism nila ito sa bawat corruption na gagawin nila para sa mabilisang pagyaman. At hindi madudungisan ang pangalan nila dahil sa pagiging wise ng ganitong estilo ng manipulasyon. Kaya ang nagiging kawawa ay ang mga mangmang at walang sapat na edukasyon. Dahil sila ang madalas kinakasangkapan ng korupsyon. At alam mo ba na ang mga kapitalista sa larong ito ay mga kriminal ang mga utak? Wala silang pakialam sa mga tao dahil ang tao para sa kanila ay nababayaran ng tamang halaga. Pag gusto nila sakupin ang isang lugar, kahit anong paraan para lang mawasak ang lugar ay gagawin nila dahil sa kapangyarihan ng kapital na nasa kontrol nila. Maging ang pagiging talamak ng droga at mga bisyo ay sila din ang may kontrol. Ito ay paraan nila para sa kalakaran at sistema na unti-unti pinapatay ang mga tao na tumatangkilik dito sa programa nila na ito. Dahil ang dahilan lang nila, ito daw ay para sa kaligayahan ng tao. Na siyang papabura ng marami, dahil para sa kanila, ay tama ito. Ngunit ang di nila alam ay parte lang ito ng sistemang pangpolitikal para sa impluwensya. Dahil pag makuha nila ang simpatsya ng tao, mamahalin sila nito at babango ang pangalan nila. At ito ay pinakamalaking benepisyo sa kanila. Dahil pag nakuha na nila ang simpatsya ng tao, madali na nila masasakatuparan ang mga maiitim nila na plano. Dahil di na sila pag-iisipan ng tao, na may ginagawa silang masama, dahil pinaburan na sila o tila ba ay nakonsinte ng maniwala na mabubuti silang mga nilalang. At dahil dyan, papasok na ang Mafia Code na kung tawagin nila ay 1606-1101, ito ay Matrix Code, as their passcode call sign. Na ang ibig sabihin implementation of Federal and Manipulation Codex to execute. At ito na ang pinakamalagim na sasapitin ng isang lugar o bansa. Dahil dito napapasok ang pagbebenta ng mga lupain, at pagpasok ng mga kontrabando at mga ilegal na kalakaran na pangmabilisan at malawakan. Ibig sabihin open na ang area para sa sistema at pananakop nila. At dito napapasok ang shadow war. Kung ikaw ay addict sa drug, ang unang sisirain ay ang pagkatao at utak mo, lululungin ka nila sa bisyo na makukuha mo ito kahit sa murang halaga, basta masustentuhan ka nila sa bisyo mo. Dahil paglulong ka na, gagawin ka na nilang pusher, runner, at kung magaling ka sa kalakaran na ito, gagawin ka nilang drug lord. At kung ikaw naman ay isang babaero at lalakirong tao, tatayuan ka nila ng establish for prostitution at ang target nila dito ay wasakin ang buhay ng kababaihan at kalalakihan, lalo ng pamilya sa paraan ng pag-ibig sa tawag ng laman at papalit-palit ng mga asawa. Hanggang mag-aaway kayong mag-asawa at maghihiwalay at kung may pamilya kayo, broken family ang labas mo. Ito ang hindi namamalayan ng mga tao, sa manipulation ng monopoly. Mind game manipulation. Ito ang mababaw na pagpapaliwanag sa Tagalog niyan. Bubuhayin kita bago kita patayin. O papasayahin kita bago kita palungkutin. Papainan kita bago kita bingwitin. Bubusugin kita bago kita gutumin. Pauunlarin kita bago kita wasakin. Ayan ang mga idea sa posibleng mababaw na paliwanag niyan sa Tagalog. Marami ang nabulag sa korupsyon na ito ng mga kapitalista at kasabwat ang mga sangay ng gobyerno at federalismo. Kaya imulat mo ang mata mo, buksan at palawakin mo ang isipan mo. Dahil baka ang akala mong mabuti ay siyang tunay na magpapasama at magpapahamak sa iyo maging sa buong lugar at bansa mo. Kaya hindi maganda ang modernisasyon at mabilisang kaunlaran, ito ay pala isipan. Na kailangan maunawaan ang sentido common mo. Na baka may digmaang pangkailaliman na hindi mo pa nalalaman. Dahil tatakpan nila ang utak mo, ng pangbusog sa mata at panandali ang kaligayahan, para lang masakop ka ng sistema nila at manipulasyon. Hanggang dito na lang kaibigan.
Nawa ay may napulot ka sa mga sinabi ko. Pag-isipan mong maigi ito, dahil nagaganap ito sa lugar mo, at saan mang lupalop ng mundo at kahit sa mga sulok pa nito. God bless sa'yo at mag-ingat. Dahil nariyan lang sila, mukha yan silang mga anghel, pero nakatago ang mga sungay at buntot niyan nila. To God be the glory. Keep safe sa'yo kaibigan.